So yun, good day sa inyo guys. Welcome back ulit sa ating channel. Today's video, papakita ko sa inyo yung nabili nating power station na EcoFlow Delta 3 Plus. Ayan, nabili natin siya dun sa TechPro Unlimited sa Nuvali, Soledad, sa Laguna. So ayan yung page nila, pwede nyo silang kontakin, tawagan para matanong nyo kung meron pa silang stock na power station kagaya nito. Alam ko kasi sold out na yun. Pagkuha ko, halos lahat mga naka-reserve na. So maraming bumili, nagpa-reserve, nag-panic buying talaga yung mga tao dahil sa yun nga, napabalitang magkakaroon daw ng 3 buwan ng brownout o dahil sa crisis na nangyayari din sa Middle East. So nag-panic buying yung mga tao. So maraming bumili ng power station sa Shopee, sa Lazada or sa anumang apps. Talagang sold out guys. So yun nga, maswerte tayo nakakuha ng EcoFlow Delta 3 Plus. So may vlog tayo noon guys, paano natin siya nabili, kung magkano ba yung bili natin, saan ba yung location ng TechPro Unlimited. So tara guys, pakita ko sa inyo yung ating EcoFlow. Ito guys yung nilalaman ng box ng EcoFlow. Ayan, meron siyang 1024 watt hour na meron siyang surge na 3600 watts. Ayan. At meron siyang 1008 watts na AC outputs, and then may 56 minutes na fast charging. May 1 to 5 kilowatt hour na expandable capacity. Ayan. So ayan yung kanyang pinaka box. Ayan. At yung kanyang sa likod dito. Ayan. Five times na charging option. Ayan guys, tara, buksan natin. So guys, pakita ko sa inyo mamaya. Unahin muna natin itong buksan yung pinaka power station. Ayan guys, meron siyang dalawang styrofoam yan. Then ito na yung pinaka unit na power station Delta 3 Plus. Grabe yung bigat guys. Ayan. Lagyan na natin dito. Then meron siyang dalawang may box na may pangalang EcoFlow. Ito yung mga cable na gagamitin. Ayan. Para sa charging port. Ayan. Sa AC port. Ayan. Pag kayo magsasalpak sa kuryente, ito yung gagamitin nyo guys. Ayan, may kasamang quick start guide na manual. Then meron pa rito isa guys, mas mataba na power cord niyan, AC wall outlet yan, cable charge yan. Ano to, sa mga fast charging nga guys, para mas mabilis yung oras. Wala pa yata isang oras, parang full charge na siya. So ayun. Then wala na, yun lang. So ito guys yung ating EcoFlow Delta 3 Plus. Ayan. So ito guys yung pinaka itsura niya. Ayan. May tatak dito na EcoFlow. Ayan, kulay matte gray na matte finish. Ayan. Then dito is para siyang ayan. Masasalat mo yung pinaka design niya. Then may dalawang hawakan. Ayan. Tapos dito parang madilim against the light. Dito na lang. Ayan. Meron siyang parang singawan. Ayan. So pakita ko muna sa inyo guys yung pinakaharapan niya. Ayan. So dito yung AC on off. Ayan. Dito yung pinaka power. Ito yung on off ng USB. So ito yung sa type C, USB-C 140 watts. Ayan. So ito guys yung pinaka harapan niya. Ayan. Dito yung pinaka AC on off. Ayan. Pinaka power, USB on off. Ayan. Then dito yung type C, up to 140 watts. Ayan. Then sa USB fast charge. So mayroon siyang 4 na outlet na pwede mong salpakan ng
appliances. Ayan. So dito naman sa likod guys is meron siyang cover. Ayan. Pwede mo siya itulak. Ayan. So ito naman nakikita nyo yung orange. Ito yung port ng sa solar panel na ikakabit natin yung cable na binili natin na XT60i to MC4. So mamaya papakita ko sa inyo yung cable na para dyan. Then dito is yung extra battery port niya. Isasalpak nyo dyan. Bibili din kayo ng cable para dito papunta dun sa extra battery. At ito naman sa 220 to 240 volts na cord na pwedeng isalpak sa kuryente para mag fast charge yung kanyang. So dito naman yung 220 volts up to 240 volts. Yung pinakita ko sa inyo yung tatlong cable, yung cord na pang fast charge. Yan. At ito naman yung ayan. Parang siyang yun, cigarette lighter. Yan. Pwede rin kayo magsalpak dyan na true cigarette lighter. Tsaka dito meron din siyang 3 ampere max na pwede nyo pagsalpakan. Yan. Then hilahin nyo lang siya. Yan. So yun. So try natin buksan guys. I-hold nyo lang yung power. Ayun. Yan yung pinaka display niya. So meron siyang 39% na charge na ayan. At ito naman yung input. At ito naman yung output. Dito sa input, guys, pag kayo mag-charge, diyan yung makikita kung ilang watts ba yung pumapasok na charging dito. Or kung sa solar panel kayo mag-charge, makikita niyo kung ilan yung watts na pumapasok at kung ilang oras yung magiging capacity. Kung malakas ba yung solar panel. At kung solar panel naman yung gagamitin nyo guys, makikita nyo rin dyan kung ilan yung na-harvest na charging mula sa araw at makikita nyo kung ilang oras yung bago ma-reach yung full charge. Yan. So ito, automatic na may mako-connect na Wi-Fi, pwede nyo gamitan ng through apps. Meron kayong mada-download sa Play Store na EcoFlow apps. Yun. Then dito naman sa output, pag sinalpakan nyo ng mga appliances like Wi-Fi, router, electric pan, makikita nyo kung ilan yung watts na nako-consume niya. Kung makita nyo doon kung ano bang wattage yung electric pan na yon. So yun, makikita nyo rito. Then makikita nyo kung ilang oras na lang yung pwede niya i-consume doon sa sinalpak nyong appliances. So dito yun nga yung USB Type-C, yung USB yung fast charge na USB, then 4 na salpakan. Ayan. So kung magsasalpak naman kayo dito ng appliances, pipindutin nyo itong AC on off. Yan. At pag hindi naman kayo magsasalpak dyan through USB, patayin nyo lang din. Ito naman USB, pindutin nyo. Yan. Tara guys, salpakan natin ng na kahit anong gadget or ano. So guys, magte-testing tayo ng na mag-charge ng cellphone. Salpak natin dito sa Type-C. Pindutin lang natin itong USB on off. Ayun. Nag-charge na. Yung may pumasok sa output na 25 o 26 watts. Yan. Yan yung pinaka wattage nung pag-charge. Then magta-try tayo ng ng electric fan. Close lang natin to. So ayun, balik ulit sa 0-0. So ito yung electric pan natin guys na 220 volts. Isalpak lang natin dito. Ayan. So pindutin lang natin tong AC on off. Ayan. Then buksan natin tong electric fan. Number 1 lang. Ayan o. 45 watts. Ayan. 42. So naglalaro, depende sa lakas ng ng ventilador o kung gaano bang kalakas yung wattage niya. So dito naman makikita nyo yan 7.1, 7.0 yan. Ibig sabihin yan yung oras
may 7 hours ka pa o 6 hours ka pa na pwedeng gamitin itong power station. So ito yung pumapasok, yung nakukonsume niya ng 41 watts yan. So patayin lang natin itong on off na AC, yung automatic, yung balik sa 0. Ayan. So ngayon guys, papakita ko naman sa inyo paano mag-charge. Ito, gagamitin natin siya ng wire or cord. Ayan. Makikita nyo kung fast charge ba siya o ganong kalakas yung wattage na pumapasok dito sa input. At yung kung ilang oras na makukonsume niya na para mag full charge. Salpak lang natin. So ito, salpak muna natin guys. So ito yung pinaka input na pumapasok na kuryente para mag-charge dito sa power station natin. Ayan, nasa 1,300 plus yung wattage na pumapasok sa battery. And then yung oras para ma-full charge is 43 minutes guys. Although meron na siyang 40%. Ayan. Siguro kung na-drain siya ng mga 10% o 5%, siguro mga isang oras lang ganyan. And guys, yung kanyang wattage 1,003 yung watts input. So ibig sabihin fast charging na yan. Ganun siya kabilis. Para ka nag-charge ng cellphone na fast charging. So pag sinalpakan naman natin siya ng habang nag-charge, salpakan natin siya ng charger ng charge time cellphone. Buksan na natin ito. Ayun. So may pumapasok na kuryente sa battery, meron din siyang lumalabas papunta dito sa cellphone. Ayan, 26 watts lang. So bali wala, pero kung salpakan natin siya ng electric fan guys. Ayan, buksan na natin. Hold up, ayan. And guys, meron siyang 71 o 69 watts na nakukonsumo. Then yung gumana na yung pinaka UPS niya guys. So ibig sabihin ng UPS, just in case na mag-blackout, dire-diretso pa rin yung yung power niya. At parang hindi siya ma-interrupt. Ayan. Parang UPS ng ng mga CP o mga CPU ganyan. So ayan, may 37 minutes. So lamang pa rin yung pasok ng kuryente sa labas ng kuryente. Siguro guys, kung sasalpakan nyo siya ng aircon like 1 horsepower na split type inverter, pwede naman. Pero yung kanyang oras na itatagal is mas mabilis. Kaya dapat hindi siya lalagpas ng mga 100 watts o 50 watts ngayon. So yun guys, naipakita ko sa inyo kung ano yung wattage ng cellphone pag nag-charge kayo, then wattage ng electric fan pag nagsalpa kayo. So makikita nyo rito sa output kung ilang yung wattage lahat ng dalawang sinalpak natin. So dito naman yung input, yun yung sa pagsalpak natin sa kuryente para siya mag-charge at yung oras na ilang minutes na lang para mag-full charge. So pwede naman kahit magsabay yung input tsaka yung output. Basta lang, mga mahihinang wattage lang guys yung pwedeng isalpak para hindi mahirapan yung ating power station sa pagkakarga. So yun, next vlog natin guys, paano mag-charge through solar panel. Ayan. Makikita natin kung ilang wattage ba yung na-harvest nung binili nating solar panel na malaki na pambubungan na. Yun. So kasi meron kasing nabibiling solar panel na EcoFlow, yung foldable. Masyadong mahal yun guys, tapos mababa lang yung wattage. So yun, ginagamit na yun sa mga nagka-camping. So pagka ginamit sa bahay, hindi siya makaka-full charge sa loob ng ilang oras. Masyado siyang matagal. So kailangan mong mag-charge talaga through sasalpakan talaga sa kuryente. Kaya bumili tayo ng solar panel na 400 plus na wattage para makita natin kung ilan ba yung harvest na makukuha ng solar.
At makikita natin dito kung ilang wattage yung pumapasok sa battery. So guys, buhatin natin gaano siya kabigat. Mabigat guys, sobra. Pero kaya naman buhatin. Pero sa kung babae magbubuhat, baka mahirapan. Tayong mga lalaki, kaya naman natin buhatin. Ayan. Pwede mo siyang dalhin kahit saan. Ayan. Very compact yung design niya. Ayan, matte finish na gray. Dito, black na may mga design. Ayan. Ganda guys. Dito na sa ilalim. Ayan. Simple lang. So, yun. Tara guys, pakita ko sa inyo paano gamitin. Ito nga pala guys, yung binili nating cable para sa solar panel. Ito guys, yung tinatawag na XT60i. Yan. Ito yung kakabit nating support ng power station. At ito yung pinaka ikakabit natin sa mismong solar panel, yung MC4 na tinatawag. Ayan. Dito natin kakasayan. Ito guys yung dalawang port ng XT60i. Ayan. Port 1, port 2. So ito yung cable natin. Ayan, meron naman siyang may hugis naman siya. Ayan. Ayun. So yan, nakasalpak na siya. And then itong male and female na MC4, ito yung isasalpak nyo sa likod ng solar panel. Ayan. So pag nasalpak nyo yun na siya, magkakarga na yan guys. Yan. Automatic magkakaroon na siya ng harvest. Makikita nyo rito sa LCD screen niya. So yun, tara, pakita ko sa inyo. Next vlog natin guys, papakita ko sa inyo paano mag-charge gamit ng solar panel na binili natin. So yun, abangan nyo. So yun guys, dito na nagtatapos yung ating unboxing dito sa EcoFlow Delta 3 Plus. At naipakita ko naman sa inyo paano mag-charge ng cellphone, paano magsalpak ng electric fan, at paano mag-charging through AC. Ayan. So hindi pa natin mapapakita, next vlog natin paano mag-charge through solar panel. Ayan. So sana nakatulong yung ating video na to, at sana mag-subscribe na po kayo guys, at para update kayo sa mga videos na gagawin natin guys. So yun, salamat sa support na guys.